o sa pagtanggap ko ng aral na ito. Hindi ko sinasabing may dinagdag ako o sabihin natin, ito ay scripted, baka sabihin ng scripted. Wala na kami. Ito baka sabihin nila na, ito dala-dala ko ito ay mga dinag-aralan kanina. Hindi, ritual ko lang ito sa kasal. O baka sabihin nila, ritual ito ng kasal, nung ako'y nagkakasal pa dyan. Kaya, ito, katunayan, ito pa nga, Ayan, libro ng INC na sinultiran yung Manalo na makapangyarihang leader. Magamit natin ito. Meron ako nabasa dito Ayan. At saka ito, baka sabihin nilang hindi kanila ito. Bienvenido Santiago. Ayan, grupo kasi ako dito sa mga humaharap din. Kaya meron ako nito. Ayan. Pamamaraan sa pakipagdebate. May tinuturo pala sila. Akalat pa, pamamaraan sa pakipagdebate. Bakit hindi sila makalabang kay Brother Eli kaya? Ayun nga. Nagtataka. Wala ba dyan sa libro na yan, kapatid na Abner? Malalaman lang. At saka itong bilang full-page minister na may karapatang mga siwa ng banal na hapunan. Ayan, dito, kaya ito binibigay. Ang may mga siwa lang ng Santa Cena, banal na hapunan ang binibigyan ng guide dito. Ayan. At saka yung pakipagdeal sa mga tao, pagsasalita sa madla. Ayun, ito. Public speaking kasi na-aklat ito. Ayan. Kaya baka sasabi nila, lahat ng ito ay dito nalagay natin dahil ito scripted. Hindi. Dinala ko lang yan. Hindi. Sa katotohanan ng totoo. Kapatid na Abner sabihin nyo nga sa kanila, kailan tayo nag-usap? Ngayon lang. Kailangan kasi kuminsan magkita tayo, busy rin kayo, Brad Josel At alam ko, bahagi ng inyong katungkulan ko yan. Naging naranasan ko rin yan noon. Nung ako'y mga siwa ng Santa Cena, apat lang kasi kami sa isang distrito Opo. Sobra 40 na lokal ang mga magdaot ng Santa Cena. May alas 6 ng umaga, may alas 9, may alas 2, may alas 4. Pero yung ikalima yung tumama. Alas 7. Ng gabi. Yung tumama. Banal na hapunan na dahil gabi. Yun, sabi ko, sa 5, isa tumama doon. Nako. Ayan. Nangyari kasi. Pero nangyari lang yun kasi 4 lang kayo nangangasiwa. Pero pangkaraniwan talaga. Umaga. Umaga talaga. Makasagsayan niyang banal na agahan na yan. Ayun nga. Doon nabagit ko kay Brad Eli na doon sa part ng Libak noon, nangasiwa ko ng Santa Cena sa isang lokal, sakop ng Libak. Siyempre, isang linggong pagpapanata. At pagkatapos nung dispiras ng Santa Cena, nandyan ang 5 pamunuan. Pagkagabi alas 12, doon kami sa tribuna. Luhod kami. Yun ang sinasabi kong, basta Santa Cena, dapat kumain mo. Maaari luhod. 6 kami lumuhod doon sa tribuna. Kinabukasan, nahuli yung pang-5 diakono. Nagsuot na ako ng Amerikanong puti. Puti kasi. Opo. Puti. Tingin-tingin ko sa mukha. Sa mukha ko, itim ang buhok ko. Sa palag-palito, puspuro ako nito. Ayan. Pero jumbo size naman. Dumating yung diakono. Basta ako ka. Wala pa bang panata, Brad? Lapit na, 5 minutes na lang. Patuli ka. Nagtali pa kasi ako ng karabaw doon sa may basakan. Bagong gapas yung palayan doon. Opo. Sabi ko, tali na. Bilis na, barong man lang yun. Barong ang suot. Sa Amerikana, sa mga ministro, puti. Nang medyo dumaan siya, kaya may bag siyang dala, sabi ko, mahuli ka. Magbabanal na. Sa termino, doon kasi sa Cotabato, binisaya akong gamit. Mahuhuli ka, balaan nga pamahaw ka ron. Ano po ibig sabihin yun? Banal na agahan. Iba ang dating doon sa diakonong yun. Bakit? Iba ang kanyang tanggap. Bakit ibang tanggap? Kasi, nung nangasiwa ako ng Santa Cena, pag uwi ko na, linggo yun, pagka-Huwebes, iba na ang mga siwa, yung destinado na. Abay, sinumbong ako roon. Bakit si Brad Abner nagbibiro, Santa Cena, di ba bang sagradong bagay yan? Pagpapatawan ng kasalanan yan? Bakit binanggit niya na banal na agahan? Abay, sumbong na naman doon. Kaya sabihin na i-report kayo dahil doon? Ano pa ba? Kaya naipon-ipon yung mga charges. Ayan. Hanggang sa punto talagang, yun na. Sabi ko, hindi na ito totoo. Sapagkat kung paano kasi, iniisip natin, ang aral na nakasulat sa... Pero narinig ko na si Brad Eli noon. Yung banal na hapunan sa umaga. Ganon, mga terminong ganon. Narinig ko na yun. Sa totoo, ang akin nun, parang biro lang. Opo. Dali, mahuli ka ba? Banal na agahan na yun ganun sana, walang laman yun. Paano kasi ibang dating sa kapatid, sunumbong ako doon sa ministro na wala namang karapat ng mga siwa ng Santa Cena, naisumbong na naman ako doon sa taas. Wala tayong magawa talaga.
Ano ginawang action sa inyo dyan sa sumbong na yan? Ayan na nga, masasabi natin kasama doon sa tinira ako sa klase. Ang iba sa inyo dyan mga matandang ministro na kumakampi pa sa kabila. Oo. Nasaktan na, no? Ay, oo. Walang banggit na pangalan, pero alam ko. Ako tinira nun. Ganun ang naging sistema po, Brad Joseph. Kaya, alimbawa sa ganitong sistema, sinasamantala ko na lang. Opo. Kasi nakamonitor po ang mga kapatid natin sa bandang Bahada, Davao City po. Maraming salamat po sa inyo dyan. Taga Digos. At ang sabi nyo, kapag kalalantad na at magsasalita na ako, tuloy-tuloy na po ito. Maging bukas sa X-Man, nandiyan na po ako. Aba, Ayan. maganda yan. Abangan na. Tuloy-tuloy na po yan. Mga masasabi natin sa nila, mag-imbita sila. At yung asawa po ni kapatid na yung sa Digos, yung kapatid na Orly Bulaon, Opo. dating ANC po, handog yun. Kami, taga Quezon City, malapit na kabag-anak sa taga Diliman. Yun ang banggit niya. Pero dito na siya ngayon. Kaya sabi niya, Brad Abner, huwag mo na akong kalimutan. Kaya nabanggit ko kasi, sapagkat malapit dun sa kanila yan. Kaya ito ngayon sinasabi ko, lumabas na kayo. Magsuri na. Ayan. At saka, yung sinasabing, mga isa rin sa para masuri na, yung sinasabi ng kabila na kontra-kontra daw ang aral natin. Opo. Dito na mapatunayan nila kung talagang kontra-kontra. Hindi kaysa nakapakinig din sila doon sa isa na yun na may umakalaban din sa atin. Ang kinakailangan, ang mangaral sa atin, yung nakilang mangangaral. Ayun, may paliwanag ang katotohanan. Ganun po, Brad Joseph. Opo. And speaking of mga kontra-kontra, kasi dami na po nila nga sinasabi na di umano'y 300 na mahigit eh. Pero siguro po nakatsempo naman kayo na ibinuko ni kapatid na Eli kung paano yung sinasabi nilang kontra-kontra eh. Just like for example, yung ginawan pagmamanggil sa tape ng presidente. Opo, nakita ko po Yung yan. tungkol sa trillion. Opo, How did you react sa ganyan pong ginagawa sa programa ninyo doon sa pinanggalingan ninyo? Doon nga ako nagtataka, bakit kami magsasabi na ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo'y totoo? May hula. Talagang nakadiin sa terminong hula eh. Opo. May hula ang paglitaw. Ang sugo, may hula din. Bakit pinamanggal yung tape? Mabuti kung wala, hindi na alam, hindi ba lang naisip nila dyan sa kabilang istasyon na ang original ay nandito sa atin. Opo. Ang kanila kopya lang. Pagputulin nila, hindi mawawala lang yung dito sa atin. Lumalabas na tuloy. Lumalabas tuloy kung sino yung masasabi nating sinungaling. Kaya masakit man para sa kanila, pero wala tayong magawa eh. Nakasulat din sa Biblia kayong mga tao sinungaling. Sa ganang inyong nalalaman bilang ministro, kagaya ng mga kapwa nyo ministro yan eh. Opo. Mga nagpo-programa doon. Paano nila nagagawa yan? Wala bang kinalaman ng pangasiwaan dyan? Or si Eranio Manalo, ano bang alam niya dyan sa mga pangyayari na yan? Sa ganang akin po, Brad Josel, isa lang ang direct kong sagot ho dyan. Ano po? Lahat ng ilabas niyan, may basbas. At sa INC, alam nila ang ibig sabihin nun. Hindi ko na ipapaliwanag ng mahaba. Lahat ng programa dyan, may basbas sa taas. May blessing. Yun. Totoo yan. Kaya sabi natin, bagdagdag pa, hindi. Basta lahat ng mga pinalabas sa pinamanggod man ng tape, hindi ibig sabihin, hindi alam yan nakataas, may basbas talaga yan. Ganon yan. Para sa akin katunayan nga lang Kaya totoo kung walang basbas sa taas, bakit lumabas? Opo. Sa mga tweet, pinapayagan nila yan. Ganon lang. Para ang layunin, para sirain ang aral. Pero sa totoo, hindi. Sa totoo nga lang, yung ginagawa nila, lalo pang lumalayo ang tao Bakit po nyo nasabi? Opo, nakita ko yung mga text messages na sa kay Bayo ng Reliyon o sa ibang reliyon, doon kay Brad Cesar sa kanyang cellphone. Maraming nagsusuri talaga. Kapag mababasa mo na, bistado na sila. Kahit anong pagtatago nila, bulok ang araw nila, gano'n lang nakababasa ko. Sinubok kong manood bumasa doon sa mga text messages, doon sa cellphone ni Brad Cesar Adamos, doon ko nakita. Hindi lang yun. Baka sabihin nyo na sa cellphone man lang yun. Sa aktual. Bakit? Subukan nyo. Bawat linggo, kung nahadlangan ang aral, bawat sana linggo, wala na bautismo sa atin. Wala na bautismo, ano po? Opo. Yun naman kita ni Brad Daniel na walang 3 buwan, kulang-kulang sa
4,000 yung nabautismo sa atin. Opo. 71 ang expand dyan.